From this to this. Siyempre talagang pinaghirapan kong gawin yan para sa costume ng anak ko, Mima. At alam nyo ba, sobrang sarap talaga sa pakiramdam na naging supportive ka sa anak mo sa mga ganitong bagay. Hindi man naging magandang ang naging childhood ko noon, mga Mima ko, dahil wala akong suportadong magulang pagdating sa ganitong bagay. Dahil mga Mima ko talaga, simula noon ako lang talaga nasisikap gumawa ng costume ko. Kapag sumasali ako sa mga pageant at tapos ngayon nagkaanak ako, ang sarap pala sa feeling na maging supportive ka na nanay. Pagdating sa anak mo, kahit nababisi ka, pagdating sa pinagkakitaan, at hindi ka pa rin nawawala ng oras pagdating sa anak. Anyway, mga mi, bumili lang talaga ako ng tela niyan, Mima ko. Tapos ito mga pinaglumaang karton, talagang in-stock ko na yan bago nga ako gumawa ng costume. Kaysa naman mag-rent ako, napakamahal, kaya sabi ko na lang, gagawa na lang ako ng costume sa anak ko. Mapapamura pa ako. At syempre, ang pinakagusto ko dito is yung pwede ko pa to iparenta, Mima ko. Sayang naman ang pagiging maarting ina natin kung di natin gagamitin sa tama, diba? Sabi nga ni Heart Evangelista, may patutunguhan na pagiging maarte mo. Kaya yung pagiging maarte mo, panindigan mo lang yan basta na sa tama, wag yung OA masyado. Tama naman kasi, gamitin mo yung pagiging maarte mo sa mapapakinabangan mo, Mima, hindi yung puro arte ka lang talaga. Nakakamiss nga yung mga lumalaban ka dati sa school. Pagdating sa mga gantong pagiging creative at pagiging magaling sa drawing. Pero ngayon, syempre, ina na tayo, hindi na tayo para makapagkompetisyon pa. Na tayo ang lalaban. Ngayon, ipapasa ko ng corona sa anak kong panganay. Na syempre, siya nang ipanlalaban ko. At syempre, ako naman magiging creative para sa kanya. Kaya kung may tinatago kang talent dyan, Mima, kung di mo kayang gawin sa sarili mo, gawin mo na lang para sa anak mo. Pinagtyagan ko talaga at naglaan talaga ako ng oras para gawin itong costume niya. Hindi nga ako nakapag-exercise niyan, Mima. Dahil para sa akin, mas uunahin ko nga muna itong gaganapin para sa buwan ng wika ng aking Junakis. Kaya ginawa ko niyan, mga Mima ko, bago ko talaga gawin niya, nag-o-order muna ako ng 100 pieces na glue stick para naman makatipid tayo dahil ang mahal-mahal sa palengke. At alam nyo, naniniwala ako sa kasabihan, kung hindi mo naranasan nung bata ka, iparanas mo sa anak mo. Kasi iba din sa pakiramdam nung gano'n, nadadala nila yon hanggang sa paglaki nila. Tulad na lang tayo, mga Mima, sabihin na natin, marami tayong hindi nakaranas ng mga bagay na nararanasan ng mga anak natin ngayon. At syempre, hanggang sa tumanda at nagkaanak tayo, hindi pa rin natin nakakalimutan yung kasi hindi naman talaga naging okay yung pagiging childhood natin. Pero madami tayong natutunan. Pero ngayon na simula nagkaroon ako ng mga anak, sabi ko nga sa kanila, ipaparamdam ko lagi yung best ng pagiging nanay ko sa kanila. Nanay, best friend, na ipaparamdam ko sa kanila. At lahat ng suporta talagang ibibigay ko sa kanila. Kasi mga Mima ko, hanggang sa tumanda ako, hindi ko nakakalimutan yung mga napagdaanan ko nung bata ako. Yung mga bagay na hindi ka nasuportahan. Sa simpleng bagay. Yung mga bagay na gusto mo sana nandun sila. Yung mga bagay na sana. Pero hindi na natin mababalik ang panahon. Pero ang pinakamaganda sa part na yun, marami ako natutunan at nagsumikap ako sa buhay. Ngayon, gusto ko iparanas sa mga anak ko na lalaki sila. Hindi nila mararamdaman na hindi sila sinuportahan. Gusto ko tatanda yung mga anak kong nararamdaman nila yung suporta at pagmamahal ko sa kanila. Lalo na sa mga gantong simpleng bagay na ginagawa ko para sa kanila. Ako masyado na ako madrama. Kaya mga Mima ko, kung creative ka din tapos hindi mo na sinushow yung talent mo, o kaya naman tinatamad ka ng maging creative, sabi ko sa'yo, buhayin mo ulit yan. Dahil sa panahon ngayon, ng pagiging creative na pagkakakitaan yan. Gusto mo malaman kung paano? Once na naging creative ka, mga Mima ko, pwede kang gumawa ng costume. Pwede kang gumawa sa Canva. Pwede kang gumawa ng mga hairdresser para sa mga students. Tapos pwede mong ibenta. O diba? Napagkakitaan yan. Gamit lang ang social media. Post lang. Kaya kung creative kang ina, abay dapat lang maging creative ka hanggang ngayon dahil may pera dyan. Kaya itong ginagawa ko sa anak ko, pwede ko itong parentahan. Mababawi mo na ginastos mo, madodoble pa ang kita mo. O diba? Ganyan talaga ang rakaterang ina. Yung bisibisihan ka pero iniisip mo na agad yung pagkakakitaan mo. Ginawa ko na nga itong hairdresser ng anak ko, mga Mima ko, at syempre karton lang talaga yung ginagawa kong pampatigas. Hindi ko na nga na-videohan yung mga nilalagay kong black na tela dyan sa mga karton, mga Mi, para maging matibay yung costume natin. At syempre yung paggagawa ng costume, mga Mi, at pagiging creative, dapat matyaga ka at mahaba ang iyong pasensya. At alam nyo ba, mga Mima ko, 6 na oras kong ginawa ang costume ng anak ko. Bitin pa ako sa pang-design ko, mga Mima ko, kaya to be continued na lang yan after dumating ng mga pang-design, mga Mima ko. Nilagyan ko nga siya ng gold, mga Mima ko, para magmukhang classy yung costume ng anak ko, mga Mima ko. Kasi yung kulay na pinili kong tela ay medyo makaluma ang dating. Kaya talaga nilagyan ko ng gold yan, Mima. Tanda, paso na kayong kamay ko sa kakagawa ng costume, pero
Pero sige lang. Panindigan mo yan. At itong shield niya mga mima ko, itong poster na to mga mima ko ay pinaggugupit-gupit ko yan. At nilagyan ko ng karton at foam para magmukhang angas sa pinaka-shield niya. Kumbaga, nandito lahat ng meaning sa kanyang shield. Malapit na nga ako matapos niyan sa costume ng anak ko, nararamdaman ko na yung saya para sa akin. Siyempre, sino ba namang nanay na hindi matutuwa yung magagawa mo yung para sa anak mo, di ba? At sino ba namang hindi matutuwa sa magiging resulta sa mga pinaglaanan mo ng oras at pagod? Lalo na kung makikita mo maganda yung pagkagawa mo. Ito na nga pala yung itsura ng shield ng anak ko mga mima ko. Sana magustuhan nyo ang itsura. Para sa akin, perfect. Lalagyan ko na nga lang ng handle yan mga mima ko. Ito na lahat ng mga pinaggawa ko. Anyway, mga mima ko, nilagyan ko na lang talaga yan ng garter at syempre ng botones. Mas maganda na garter ang gamitin kaysa naman detalye ang costume. Mas malinis tignan at syempre, kung nakikita niya sandata na yan, yan yung naputol sa sampayan ko. Ito yung ginawa ko para sa costume din niya, mima ko. Na nilagyan ko na lang din yan ng tela para makover yung baka. Nilagyan ko na lang ng gantong pa-feather. Ito na yung pangalawang araw na matatapos ko yung costume ng anak ko. Late na din dumating, mima ko, yung mga pang-design na para sa costume ng anak ko. Pero bukas pa naman yung ganap nila sa school. Tinuruan ko na nga yung anak ko, mga mima ko, na magtula. Para package na talaga ang kanyang ganap bukas. Karton lang pala to na nilagyan ko ng tela, mima ko, yung pinanghahawakan sa shield ng anak ko, mima ko. Baga lahat yan, mima ko, DIY lang talaga. Pinasukat ko na nga sa anak ko itong mga ginawa ko, mga anyway, itong costume na ginawa ko sa kanya, magagamit niya to hanggang mag 12 years old nilakihan siya. Ko na siya, mga mima ko. Anyway, kasya nga to sa akin, 5'1" yung height ko, pero kasya siya sa akin, pati yung pinaka-hairdresser. Kaya po pwede rin ito sa teenager, mima. Habang sinusuot ko nga to sa anak ko, nararamdaman ko na yung saya ko, mima ko. Na para bang, wow, sumakses ang person dahil nagawa ko tong costume para sa anak ko. Akala ko para lang talaga sa akin, ang kaartihan ko. Ma-achieve ko din pala ang kaartihan sa mga anak ko, ito na yung final result niya, mima ko.